oriented ministry. Nainango po natin in the book of Matthew chapter 26 from 25 from verse 14 up to verse 30. Ito po yung parable of the talents. Ang sabi po sa verse 14, "For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went out and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made the 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also, with the 2 talents, came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also had received the 1 talent, came forward saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. May the good Lord bless the reading and studying of His Word. Sa umagang ito, ang topic na ating pag-uusapan, God's expectation for our faithful management. Praise the Lord. According po sa ating introduction, through the parable of the talents, sa Matthew 24, verse 14 to 30, Jesus teaches us about being accountable for the various gifts God has granted us, including time, talents, and treasure. Paul echoes this by stressing faithfulness in our role as stewards, urging us to discern the action that align with God's expectation for our faithful management. Alam po naman natin, no, na tayo po ay katiwala.
tayo po ay pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo sa time, sa talent, maging sa treasure. Sabi ng iba, maging doon sa ating treatment sa mga tao ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At isang araw, lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay ating ipagsusulit. Kaya nga merong talata sa Bible, much is given, much is required. Kasi malaki yung ating pananagutan. Kaya napakahalaga na sa pagharap natin sa Panginoon, ang marinig po natin yung sweetest word of Jesus. Ano yun? Come, good and faithful servant. Hindi yung bitterest word na get out of my sight. I do not know you. Yun ang bitterest word. Lumayas ka sa aking harapan, hindi kita nakikilala. Kaya para mangyari po yung inaasahan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na pinamahalaan niya, ang una po, yung tingnan natin yon, the priority of Christ. Ang magandang halimbawa po ng paglilingkod, wala na pong maikukumpara sa ating Panginoong Yesus. Amen? Jesus' motivation for coming into the world. Sabi ng Mark 10:45, letter A, for even the Son of Man came not to be served, but to serve. Na ang anak ng tao'y naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Upang maglingkod. Kanina po sa topic na a life of humility, isa po sa ingredients para ma-cultivate yung humility, yung salitang start serving. Magsimula tayong maglingkod. Kasi kapag tayo po'y naglilingkod, tayo po ay nagiging mapagpakumbaba. Bagamat meron tayong instinct, human instinct, na gusto nating pinaglilingkuran. Sino bang ayaw nun? Pero ang Panginoon, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao, kinuha ang pinakamababang posisyon, at siya ay naglingkod. Amen. Praise God. The teaching of Jesus direct our attention to serving others as our main objective. His purpose in coming to earth was entirely altruistic, unselfish aim of benefiting all of humanity. As we undertake the mission to share His message worldwide, we emulate His other-centered mindset. With faithful stewardship of resources, we work for the well-being of those whom Jesus came to serve. Kaya mahalaga po yung paglilingkod. Amen? Ganun din sa ating kapwa. Anumang paraan na tayo yung makapaglingkod sa ating kapwa, huwag natin sayangin yung mga pagkakataon pong yun. Amen. Kasi ang sabi ng Panginoon, sasabihin niya sa mga alagad, nang ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nang ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Nang ako'y nabilanggo, hindi niyo ako dinalaw. Nang ako'y nagkasakit, hindi niyo lang ako binisita. At sasabihin ng mga tao, Panginoon, kailan nangyari sa iyon? Kailan ka nagutom? Kailan ka nagkasakit? Kailan ka nauhaw? Kailan ka nabilanggo? At sasabihin ng Panginoon, anuman ang ginawa niyo sa inyong kapwa, ay ginawa niyo rin sa akin. Amen po ba? Kaya kapag meron tayong pagkakataon na maglingkod,
gawin po natin. Kasi ang Panginoong Yesus mismo ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Pangalawa, Jesus' purpose for coming into the world. Mark 10:45b, and to give His life as a ransom for many. So Christ came into the world for an eternal purpose. For an eternal purpose. Sa mundo po na ating ginagalawan, dalawa lang po ang pwede natin itawid sa eternity o i-count patungkol sa pangwalang hanggan. Number 1, kapag tayo po ay naging kabahagi sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At pangalawa, yung tinatawag na soul winning ministry. Ito lang yung maitatawid natin sa eternity. Lahat ng ating accomplishment, lahat ng mga ibibigay sa atin na title, position sa mundong ito, sorry to say, hindi maitatawid sa eternity. Hindi siya i-count. Ang i-count lang kung paanong tayo ay naging kabahagi para ang salita ng Diyos ay mapalaganap. Kung paanong tayong nag-win ng soul para mailapit sa ating Panginoon. Yun lamang at yun lang. Kaya ang Panginoon, ito yung purpose kung bakit siya nagkatawang tao. Hindi para maging sikat, hindi para ipakilala na siya ang anak ng Diyos, kundi sabi ng verse 45, letter G, and to give His life as a ransom for many. Siya ang maging kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Pangalto, Jesus' heart for coming into the world. Sabi ng Philippians 2, verse 3 and 5, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each of you look not only his own interest, but also to the interest of others. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Kaya laging ang iniisip ng Panginoon yung kapakanan. Meron pong dating awit sa Catholic pala, no? Catholic Church. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Naalala niyo po 'yon? Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat, di ba, ay may pananagutan sa isa't isa. Amen? Alam niyo, kahapon, nagkaroon po, na-invite po ako sa isang libing ng isang kapatid. Isang kapatiran po, si Mami Cool o si Ma'am Evangeline doon sa St. John. At ang talatang ginamit ko po ay ang Luke chapter 6:15, yung patungkol kay Lazaro at doon sa mayaman. At titignan po natin, pinapakita doon sa parable na yon, na si Lazaro at si yung mayaman ay nasa mundo ng mga buhay. Pagkalipas doon, naroon na sila sa mundo ng mga patay. At paglipas doon, naroon na sila sa mundo ng pangwalang hanggan. At dito, napakabilis ng transition. Sa mundo ng mga buhay, yung mayaman nananagana. Si Lazaro masyadong naghihirap. At naghihintay lamang ng tulong sa mayaman. At ang nagbibigay sa kanya ng kaaliwan, yung aso na dinidilaan ang kanyang sugat. Pero yung mayaman, wala siyang pakialam. At pareho silang namatay. Ang kaibahan lang, si Lazaro nang namatay, sinundo ng anghel. Yung mayaman nung namatay, walang anghel na sumundo. At paggising ng mayaman, naroon na sila sa mundo ng walang hanggan.
Nakita niya ang kanyang sarili na naghihirap sa impyerno. At nakita niya naman si Lazaro na nasa piling ni Abraham sa paradise. At nagmamakaawa siya, sabi niya, Amang Abraham, utusan niyo naman si Lazaro na idampi yung kanyang daliri sa tubig at idampi sa aking labi sapagkat sobrang naghihirap ako sa lugar na aking kinalalagyan. Isipin mo yung twist ng kanilang kalagayan. At ang tanong, bakit napunta yung mayaman doon sa place of torment at si Lazaro ay napunta sa paradise? Dahil ba siya'y mayaman? At dahil si Lazaro ba'y mahirap, kaya napunta siya sa paradise? Ang pinaka-bottom line lang po, dalawang bagay. Una, wala siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Isipin mo, siya ang kapitbahay ni Lazaro, pero sa kabila nun, hindi niya lang natulungan. At pangalawa, pinakamahalaga, wala siyang pagpapakumbaba sa Diyos. Masyado siyang nakahawak sa kanyang kayamanan. Kaya di ba meron ding isang binatang mayaman nagtanong, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, ano ang nasusulat? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Sabi niya, Panginoon, mula pa lang sa pagkabata ko, nagawa ko na yan. Isa na lang ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Ibahagi sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Yung binatang mayaman masyadong nalungkot. Sapagkat sobrang mahalaga sa kanya yung kayamanan. Dito ipinapakita lang ng Panginoon, ano ba ang mas mahalaga sa iyo, yung kayamanan mo o siya? Diba? Kaya po napakahalaga na ganito ang maging puso natin. Huwag natin isipin na tayo'y nakakahigit sa iba. Kasi hindi natin alam ang pwedeng mangyarit maganap sa mundo ng pangwalang hanggan. Marahil yung mayaman, parang tinitingnan niya yung sarili niya, mabuti na lang, hindi ako katulad nito. Na sobrang hirap ng kalagayan, nananagana siya. Pero sa mundo ng walang hanggan, nagkaroon ng pagbabago. At siya ang nakikiusap ngayon na pababain si Lazaro na dati wala siyang concern kay Lazaro. Kaya the priority of Christ, Jesus' heart for coming into the world. Dapat maunawaan din po natin na sa Christian, hindi tayo narito sa mundo para i-advance ang kanya-kanya nating kaharian. Ang purpose kaya tayo nasa mundo ay para i-advance ang kaharian ng Diyos. Amen? Yun ang pinaka-purpose. Diba? Kung tayo man ay pinagpapala ng Diyos, ano ang dahilan? Para ba ibandera natin yung mga blessing at sabihin natin, ito ang resulta ng aking pagsunod sa Diyos. O ito ang nagiging kalagayan ng mga anak ng Diyos. Hindi yun. Ang pinaka-purpose kaya tayo pinagpapala ng Diyos para maging daluyan ng pagpapala sa iba. Yun ang purpose. Hindi para ibandera natin. Hindi para ikumpara natin yung ating kalagayan at sitwasyon sa iba. Hindi ganon ang purpose. Kaya si Jesus malinaw sa kanya yon. Ano ang kanyang priority? Kung bakit siya nasa mundo. Tayo po, ano ang priority natin sa mundong ito na ating ginagalawan? Meron po ba tayong ganon? Yung ating core values, passionate love for God
and love and compassion for others. Dapat ganun yung ating priority. Yung ating passionate love for God and love and compassion for others. Amen po ba? Pangalawa, yung tinatawag na the perspective of commitment. Ano sabi ng verse 16 and 17? Nakakatuwa po ito, ano? Kasi magkaiba yung ibinigay sa kanila ng kanilang master. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2. At matapos nilang tanggapin yon, hindi na sila nag-isip pa. Agad nilang ipinangalakal. Sabi ng Bible. Verse 16 to 17, he who had received the 5 talents went at once and traded with them. And he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. Ito yung pananaw sa pagdating sa commitment. Number 1, follow the command. Sumunod ka lang kung ano yung pinag-uutos. Kaya makikita po natin, no? Pagtanggap noong servant ng 5 talento, ipinangalakal niya kaagad. Hindi niya na pinatagal. Ipinangalakal niya. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, no? Lahat tayo may talentong tinanggap. Nung ako po hindi mananampalataya, akala ko may mga tao lang na talagang nung nagbuhos ng talento ang Diyos, naroon sila. Akala ko wala ako nun, baka natutulog ako. Iniisip ko, mabuti pa sila, napakatalento. Ang dami nilang kayang gawin na hindi ko magawa. Kaya iniisip ko, kaya sobra yung pagkaawa ko sa sarili ko pag kinukumpara ko sa ibang mga kabataan nung time na yon. Pero nung na-born again ako, doon ko na-realize, ang bawat tao pala ay merong kanya-kanyang regalong tinanggap sa Diyos. Kahit sabihin mo, ikaw na yung pinakamahinang tao, meron kang talentong tinanggap sa Panginoon. Marahil hindi lang natin na-discover. Pero lahat tayo. Kaya nga, walang makakatakas sa atin. Lahat tayo haharap. At ipagsusulit natin sa Panginoon lahat ng tinanggap natin. Amen po ba? Kaya yung tumanggap noong 5 talento at yung 2, pagtanggap kaagad nila, ipinangalakal kaagad nila. Sumunod lang sila doon sa utos. Hindi na sila nagdalawang isip pa. Pangalawa, faithful to the task. Naging matapat lang sila kung ano yung atas sa kanila. Kaya ang ginawa nila, sinikap nila na yung 5 talentong yon ay maging 5. At dito makikita po natin ang Diyos, wala siyang favoritism, ha? Kasi parang baka iniisip ng iba, bakit yung isa binigyan ng 5? Yung isa 2, yung isa lang. Kaya siguro nagtampo yung isa. Kasi siyempre, tinitingnan niya, bakit yung kasama ko 5 binigay nyo? Bakit yung isa 2? Bakit ako isa lang? Ang Diyos wala siyang favoritism. Ibinigay niya po yun ayon po sa ating kakayanan. Amen po ba? Ayon sa ating kakayanan, kasi hindi ka naman pwedeng bigyan ng Diyos ng 5 na hindi mo naman kayang pangasiwaan. Kung ang kaya mo lang isa, yun lang. Kasi pagsusulit mo yan sa Diyos, paano ka hatulan ng Diyos kung yung ibinigay niya sa iyo, hindi mo naman kaya? Nakukuha niyo po ba? Kaya yung kalagayan natin, yun yung ibinigay sa atin ng Panginoon, yung talento. Alam ng Diyos na kaya natin pamahalaan yun.
Kasi kung bibigyan niya ako ng 5 talento, ang kaya ko lang 1. Paano ako haharap sa kanya at hahatulan niya ako? Siya ang may nagkamali. Dapat 1 lang ang binigay sa akin, hindi 5. Nawala po ba natin? Kaya ang Diyos ay patas. Bagamat yung kanyang pagbibigay, mas malaki doon sa 5 kaysa sa 1, pero napakapatas. Kaya makikita po natin, no? At dito, nung tinanggap nga nila, yun ang commitment. Once na binigyan ka ng atas, ang isang taong committed, kilos ka agad. Hindi siya papayag na hindi mangyari yung utos na yon. Hindi pwede dito yung mga manyana habit, yung mga ningas kugon. Ang mga taong committed, hindi papayag na hindi maisakatuparan anuman ang ninanais nila sa Panginoon. Meron pong isang man of God, ang pangalan niya George Mueller. Ipinag-pray niya ang kanyang 5 kaibigan na ma-born again. After 10 years, na-born again yung 2. After 20 years, na-born again yung 3. After 25 years, na-born again yung 4. At sa kanyang libing, dumalo yung 5 kaibigan niya at doon na-born again. Isipin nyo, 25 years, araw-araw iniiyak sa Diyos ang kanyang 5 kaibigan. Pero pinakita ng Diyos, hindi nasasayang ang kanyang panalangin. Kaya, kung ano lang yung inuutos, siguro kung tayo nasa kalagayan ng Panginoon, 5 taon na, wala pa rin nangyayari sa ipinagpre-pray ko. Baka talagang mahirap ma-born again itong mga taong to, matitigas talaga ang puso. Siya 25 years. Kaya nga siya ang binigyan ng title, A Prayer Warrior at All Time, George Mueller. At yung panghuli na born again sa kanyang libing. Nakaka-amaze ang Diyos na parang sinasabi niya lang kay George Mueller na yung panalangin mo hindi na sayang. Kasi bago ka mawala sa mundo, yung 5 ay nadala mo sa akin. Amen po ba? Kaya kung ano lang yung sinasutos, sumunod lang tayo. Huwag na tayong magdalawang isip pa. Tingnan nyo sa military, ano yung kanilang motto? Obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Diba? Yun ang kanilang prinsipyo sa military. Obey first before you complain. At ang pangatlo, ito yung nakakalungkot, the punishment of carelessness. Kasi alam nyo, yung binigyan ng 1 talento, anong ginawa niya? Nagpabaya. Nagpabaya siya. Ang sabi po rito, verse 18, But he who had received the 1 talent went and dug into the ground and hid his master's money. Alam nyo, nakakalungkot, tinanggap niya, tapos wala pala siyang gagawin. Nakakalungkot yun. Tinanggap mo, tapos wala ka palang gagawin. Alam niyo, minsan kahit sa ministry, once na tumanggap ka ng posisyon o tungkulin, ibig sabihin, willing kang gumawa. Hindi pwedeng tinanggap mo yung paglilingkod, tapos wala kang gagawin. Mas maganda pa dapat, doon pa lang nung ibinibigay pa lang sa iyo, sinabi mo, hindi ko matatanggap yan, kilala kita. Ang problema, tinanggap niya at pagalis ng master niya, naghukay siya ng lupa, inilagay niya pa nga sa ibang translation, inilagay niya pa sa panyo at sa kanya inilibing. Kaya kahit na yung tinatawag na
para bang scientific. Kasi yung talents, parang ano yon, sabi ng ilang Bible scholar, copper, na pag nilagay mo sa lupa na hindi mo nilagyan ng panyo, may possibility ba na mag-expand? Siya talagang walang possibility. Bakit? Nilagay niya sa panyo. Tinago niya talaga. Walang posibilidad na talagang mag-interest. Wala talaga. Kaya anong nangyari? Tingnan niyo yung pananaw ng servant. Nagkaroon siya ng negative response. Sabi niya, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering when you scattered no need. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. Tingnan niyo yung pagkakilala niya sa kanyang Panginoon. Hindi niya kilala yung kanyang Panginoon. Kaya yung mga hindi committed at committed, ang pinaka-bottom line, hindi nila kilala ang Panginoon. Kasi kung kilala mo ang Panginoon na pinaglilingkuran mo, hindi ka kailanman kikited. Tingnan nyo si Shadrach, si Meshach at Abednego, kilalang-kilala nila. Kaya sabi nila, Haring Nabucodonosor, hindi kami sasamba sa ribultong pinagawa mo. Kahit na itapon mo kami doon sa pugon. At kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba. Grabe yung kanilang commitment, no? Dahil kilala nila ang Panginoon. Kilala nila. Pero itong taong to, tingnan mo yung kanyang response. Nung siya na ay hinahanapan na siya ng Panginoon, o kumusta? Yung ibinigay ko sa yung isang talento, anong ginawa mo? Sabi niya, kilala kita. Masama kang Panginoon. Umaani ka ng hindi mo itinanim. Isipin mo, ganun pala yung pagkakilala niya sa Lord niya. Negative response. Ano ang nangyari? Siyempre, kapag may negative response, merong ding negative reaction. Ano naging reaction ng Panginoon? Eto, napakasimple. Sabi ng verse 28, So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Tignan mo yung isang nasa kanya pinakuha at kanino ibinigay? Doon sa meron ng 10 talento. Dito ipinapakita yung faithfulness, no? Nakita nyo, no? Isa lang yung message sa kanila. Well done and good and faithful servant. Yung tumanggap ng 5, yung tumanggap ng 2. Pero, nang kinuha yung isang talento, kanino ibinigay? Doon ba sa 2? Doon sa mas marami. Alam nyo, minsan, nagtatanong din yung ibang Christian, bakit? Pareho naman kaming born again, pareho naman kaming anak ng Diyos. Pero bakit mas pinagpapala yung kapatid kong yon? Ano na ang dapat natin i-check? Pareho naman tayong Christian. Pareho tayong tithers. Ano na yung i-check natin? Bakit siya pinagpapala? Bakit ako? May pagpapala pero hindi ganun katulad ng nararanasan niya. Dito pinakita, oh. Kanina binigay? Doon sa may 10. Doon sa naging tapat. Doon sa ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kaya ang tinitingnan lagi yung katapatan, mga kapatid. Kaya yung salitang tapat, kahit na pagbaliktarin mo, tapat pa rin. Ayan ang salitang hindi mababago kahit pagbalik-baliktarin natin. Yung salitang tapat.
At anong ginawa niya doon sa servant na yon? Hindi lang kinuha yung nasa kanya. Ha? Verse 30, and cast the worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Kaya yung punishment mabigat, no? Kaya hindi alam ng napakaraming tao na isang araw tatayo sila sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo sabi ni Abraham, kung ikaw ay nasa lupa, nagpapasasa ka. Nagpapasasa ka. Wala kang pakialam sa iyong kapwa. Si Lazaro, nasa matinding paghihirap. At sa kalagayan ni Lazaro, hindi kailanman siya nagreklamo sa Diyos. Alam nyo kasi minsan ito ang pinakamahirap na senaryo. Yung nasa matindi kang paghihirap at napakarami mong reklamo sa Diyos. Panginoon, bakit ako pa? Marami namang mas masama dyan, bakit ako? Yung mga ganun ba? Ang gusto kasi ng Diyos yung anuman ang nangyayari sa ating buhay. Sabi ng Bible, in everything, give thanks. Matuto tayo magpasalamat sa Kanya. Kasi anumang sitwasyon ng buhay natin, nasa kamay ng Panginoon. Kaya nga, all things work together for good. Kahit sabihin natin sa unang tingin, negative yung sitwasyon na nangyari, hindi maganda. Pero once na nagpasalamat ka sa Diyos, kaya niyang ilipat ito sa isang magandang kalagayan. Kaya minsan hindi lang nakakakilos ang Diyos. Kasi sa halip na magpasalamat ang tao, sinisisi pa ang Diyos. Nagrereklamo sa Diyos. Si Lazaro, kung titignan natin, nasa kalagayan siya. Napulubi na siya, may mga sugat pa. Tapos meron siyang kapitbahay, walang pakialam sa kanya. Parang iisipin mo, no? Nasaan ang Diyos? Pero wala tayong nabasa. Kaya biglang nabago ang sitwasyon, naroon siya sa paradise. Amen? Kaya mga kapatid, bakit napakahalaga na maunawaan natin ito? Kasi isang araw tatayo tayo sa Panginoon. Walang makakatakas doon. Ang bawat isa sa atin, isang araw ay tatayo. At ipagsusulit natin. Tignan niyo, sabi ng Bible, kahit nga yung mga salitang lumalabas sa ating bibig, yung ating mga ginagawa isang araw ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya po napakahalaga na tayo po'y maging tapat. Masumpungan ng Diyos na matapat. Tingnan nyo, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Magsimula tayo sa maliit at nakita ng Diyos yung katapatan natin, pagkakatiwalaan tayo sa malaki. Kaya po sa ating application, ang sabi po rito, ito lang naman po ang goal natin, well done, good and faithful servant. Ito ang pinakamasarap marinig pagtayo natin sa Panginoon. At sasabihin sa atin ng Diyos, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Alam nyo, dumating sa pagkakataon, yung mga alagad ay nagtanong. Sabi niya, Panginoon, iniwan namin ang aming kabuhayan.
iniwan namin. Para bang, hindi naman yung salitang parang priority namin kayo kahit sa aming pamilya. Ano po ang aming mapapakinabangan? Parang nagtatanong lang yung mga alagad. Alam niyo, sagot ng Panginoon, sa inyong pagsunod at katapatan sa aking pamamahala, pagka pamamahalaan ko kayo ng maraming bayan. Doon sa millennial reign, di ba, ng Panginoon? Di ba, marami kang sinakripisyo. Alam ng Diyos yun. Hindi lingid sa Kanya yon. Na marami kang sinakripisyo, pero nanatili kang tapat, nanatili kang naglingkod, nanatili kang sumunod. Alam niyo po, lahat ng yon ay hindi lingid sa Panginoon. At sa Kanyang paghahari sa mundong ito, sa 1,000 years at sa mga taon pang darating, ikaw na nagsakripisyo ay pamamahalaan niya ng mas marami. Praise God. Kaya mga kapatid, walang panghihinayang sa paglilingkod. At tayong lahat ay dinadala ng Diyos sa paglilingkod. Kaya wag natin sayangin yung opportunity maglingkod kahit sa maliit na kaparaanan. Wag natin sasayangin yun. Paglilingkod yun sa ating kapwa. Huwag tayong gumawa ng tulong sa mga taong maibabalik yung tulong na ginawa natin. Mas magandang gumawa ka ng tulong sa mga taong wala sa kalagayan na maibalik yun. Amen. Kasi lahat naman yun nakakount sa Panginoon. Ibinibilang niya yun. Yung tulong na ibinigay ko sa isang kapatid, tapos ibinalik sa akin ng mas sobra, na ibibilang ng Diyos yun. Alam mo kung bakit? Nakuha ko na yung reward. Sobra pa nga. Naunawaan po ba natin? Sobra pa nga. Yung tulong na ibinigay ko sa isang taong wala sa kalagayan. Wala akong reward. Wala siyang kayang ibalik. Sino magbabalik sa akin nun? Ang Diyos. Kasi yung mindsetting ng mga tao, dapat ang tulungan mo yung makakatulong din sa'yo. Mga kapatid, hindi ganon ang pananaw. Mas tulungan mo yung wala sa kalagayan. Kaya tingnan nyo, sabi ng Proverbs, kapag ikaw ay nagpahiram sa isang taong hindi ka kayang bayaran, si Yahweh ang may utang sa'yo. Grabe yun. Si Yahweh ang may utang sa'yo. Hindi yung taong nangutang sa'yo. Sapagkat wala siya sa kalagayang magbayad. Kaya si Yahweh ang may utang sa'yo at si Yahweh ang bahalang magbayad sa'yo. Sa totoo lang, pag nagbayad si Yahweh, baka malula ka. Naunawaan po ba natin? Pag si Yahweh ang nagbayad ng pagkakautang sa iyo, amen po ba? Kaya, bakit napakahalaga na maglingkod? Kaya yun ang team natin, Arise and Build a Service-Oriented Ministry. At araw-araw, dinadala tayo ng Diyos sa paglilingkod. Matuto lang tayong tumalima. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Umawit tayo ng isang pagsambang awit sa Panginoon. At magkaroon tayo ng isang pananaw, commitment, na sa bawat pagkakataon na tayo ay binibigyan ng Diyos para maglingkod, huwag natin sayangin ang pagkakataong yun. Dahil dito nakikita ng Panginoon na nauunawaan natin ang dahilan kung bakit niya tayo tinawag, kung bakit niya tayo iniligtas.
at kung bakit tayo narito sa mundong ito. Let's sing this great song. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. My heart We'll be faithful, Lord. will be faithful, Lord. My heart We'll obey you, Lord. will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. Hallelujah. My heart Lord. will be faithful, Lord. My heart Obey you, Lord. will obey you, Lord, to walk Will lead me. in the way you will Every hand lifted up. lead Lord, my heart. Hallelujah. With all my heart, Yes, Lord. I will serve you. With all my heart, I will I will love you. With all my heart, Hallelujah. I will give my all to you. Once again, Lord, my heart. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to Sa you. pinakamalakas na hiling mo, Lord, my heart. With all my heart, I will serve you. Hallelujah. With all my heart, I will love you. With all my heart, I Hallelujah. will give my all to you. Lord, my With all my Thank you, Lord. heart. Oh, siya ramahanda. Siya ramahanda romosukuriya ramakai. Yes. Precious Holy Spirit, please minister to your people this morning. Touch your people, Holy Spirit. Oh God, malaya kang mangusap, magpahayag sa bawat puso ng iyong mga anak sa umagang ito. Maunawaan namin ang pinakadahilan at layunin kung bakit mo kami iniligtas, kung bakit mo kami pinagpapala. Nais mong kami maglingkod sa aming kapwa, Panginoon. O God, kasangkapanin mo ang bawat isa po sa amin. Gamitin namin ang mga talento na ipinagkakaloob mo. Ito man ay kayamanan na ipinagkatiwala mo. Magamit namin upang maraming tao ang mailapit at makakilala sa iyo. Panginoon, maraming salamat. Binigyan mo kami ng karunungan. Binigyan mo po kami ng mga abilidad na pwede naming kasangkapanin upang maka-influensya kami sa aming kapwa. Dalangin po namin na matutunan naming gamitin ito na maging pagpapala sa iba at hindi lamang maging pagpapala sa amin. Oh, maraming salamat sa katotohanan na lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin, isang araw kami ay tatayo sa iyong harapan
at aming ipagsusulit ang lahat ng ito. Panginoon, isa lang po ang aming nais mapakinggan sa araw na tatayo kami sa harapan mo, kundi ang katagang, "Well done, good and faithful servant." Tulungan mo po kami na maging tapat sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Masumpungan mo kaming tapat, Panginoon, na kahit sa kabila ng mga problema, pagsubok, kahirapan ng buhay, manatili kaming tapat sa iyo. Na hindi kami kailanman magreklamo, hindi kami kailanman magtanong kung bakit mo pinapahintulutan yung mga bagay na yon, kundi matutunan naming pasalamatan ka sapagkat sa kabila ng aming kalagayan at sitwasyon, meron kaming Diyos na hindi nagbabago. Meron kaming Diyos na siyang may hawak sa lahat ng pangyayaring dumarating at nagaganap sa aming mga buhay. Oh, maraming salamat sa iyong walang hanggang katapatan at kabutihan, Panginoon. Marami pong salamat. Ikaw ang patuloy na kumatagpo anuman ang pangangailangan at panalangin ng iyong mga anak na narito. Matapos nilang inuna ang iyong kaharian at iyong katwiran, ikaw ang nangako na ang lahat ng kanilang pangangailangan, ikaw ang Diyos na kakatagpo at magdaragdag ng lahat ng ito. Muli, Ama, sa iyo namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name, this we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you po, and God richly bless you. And everybody agree and say